Ngayong araw nga'y ikikwento ko sa inyo ang buhay ko dito sa Germany. So, nakarating ako dito sa Germany January 2023. At alam nyo ba, yun pala ang pinakamalamig na buwan dito sa Germany. At ang hirap talaga sa akin kasi nanggaling ako sa isang bansa, sa isang lugar na napakainit. At on the spot ang pagdating ko dito. Kumbaga, hindi ko naranasan yung unti-unting paglamig. Lalo na't buntis ako noon. At nahihirapan din ako sa mga damit. Kasi alam nyo na, pag buntis, ang gusto lang natin is yung nakadress tayo, yung comfortable tayo. Kaso dito, hindi ko nagawa yun. Tapos, wala pa akong masyadong damit noon. Kaya, panuhot is real talaga. Anyways, nakapaglinis nga ako niyan kasi tulog ang aking anak. Alam nyo ba, ang hirap talaga dito sa ibang bansa. Wala ka talagang ibang makakapitan kundi ang sarili mo lang. Akala ko noon, napakaganda talaga pag mag-abroad. Kaso, nung nandito na ako sa ibang bansa, ibang-iba talaga sa Pilipinas. Lalo na sa nakasanayan ko. Totoo pala ang mga sinabi ng mga dayuhan natin na it's more fun in the Philippines. Buti na nga lang din at may anak ako at palagi akong mabibisi. Kumbaga sa Bisaya, hindi ko ma-feel yung laay, pamingaw at sa awa ng Diyos, hindi rin ako naho-homesick dito. At alam nyo ba, apakaganda ng klima nila dito. Hindi ka talaga mabilis madadapuan ng mga sakit. At ayan nga ang pacifier ng anak ko, ginuntingan ko para talaga umiwas na siya dyan. Anyways, ang mga bata dito sa Germany ay nagpapacifier pa day hanggang 3 years old. Kaya ako, as a Filipina mom, gusto ko habang bata pa siya, umiwas na siya dyan. So, kung ano ang nakita nyo sa video ko na yan talaga ang daily lives ko na hindi mawawala. Lalo na sa mga gawaing bahay. Kasi alam nyo na, pag may bata, walang araw na hindi makalat ang iyong bahay. At saka, kung makikita nyo dyan, ang daming librong nagkalat kahit saang sulok man yan. Napakakalat nga. Kaya mga mami, habaan lang ho natin ang ating pasensya. Ganyan talaga eh. Anyways, masaya naman din ako. At masaya din ako kasi andito yung pamilya ko. At maswerte din ako kasi nasa bahay lang nagtratrabaho ang asawa ko. So minsan pag kailangan ko ng tulong, gaya ng gustong gusto ko ng tumae, ay andyan siya para magbantay sa anak namin. Take note lang ha, iba ang mga Pinoy kesa sa mga foreigner. Hindi talaga sila hands-on sa pag-aalaga ng mga bata, lalong-lalo na sa bahay. At ayan na nga, nakapag-posing din ako. Kasi alam nyo na, maganda ang hair ko dyan. Anyways, dito naman tayo sa ibang bahagi ng aming bahay. Mga day, malinis lang yan pag tulog ang anak ko pag nasa kanyang lola siya. Opo, iisa lang po kami ng tirahan. At dahil sa sobrang ingay ko, muntik nang nagising ang aking anak. Ayan o, ang sarap ng tulog. Anyways, ang bahay dito sa Germany ay iba. Kumbaga, sa isang bahay, 2 pamilya ang pwedeng makatira. Oo, ganyan din kami dito. May sarili kaming kusina, banyo, at iba pa. Kaso, iba talaga yung kayo lang talaga. Anyways, sa susunod ulit tayo magkwekwentuhan. Kaya wag niyong kalimutan i-follow ako para always kayong updated sa buhay ko, mga marites. At ayan na nga, gising na ang aking anak. Sa susunod ulit. Ciao, ciao!